natin ang Panginoon. Praise God. So, God is never too late in answering our prayers. So, we are talking about John the Baptist. So, ano ba yung background nito? So, ang background po nito, ang Old Testament, nagtapos po siya sa Malakay, in the book of Malakay. And then, isa sa mga pinaka-ending po ng Old Testament, ang sabi doon, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord." So, ibig sabihin po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sa pagtatapos ng Old Testament, magpapadala ako ng kagaya ni Elijah. So, there will be a second Elijah that the Lord will send to the people of Israel in order to prepare the people of Israel and even the world before the coming of the Lord Jesus Christ. So, isipin nyo na lang, for 400 years, yung pagitan po ng Old Testament sa New Testament, 400 years. Sa loob ng 400 years, there was no prophet, no vision. Okay? No prophet, no vision, no revelation. Hindi nangungusap ang Diyos. Walang pangungusap ang Diyos sa buong Israel sa loob ng 400 years. Maliban na lang doon sa mga naisulat nung Old Testament, na mga naisulat na hindi naman nakakompiled yan, kundi patse-patse lang yan. So can you imagine na ang Diyos, sabihin na natin, nagtampo ang Diyos sa Israel. Dahil sa sobrang tigas ng kanilang mga puso, sobrang tigas ng kanilang mga ulo. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, mag-ingat ka. Kung ikaw, matigas ang ulo mo, matigas ang puso mo, baka magtampo ang Diyos sa'yo. Pray ka ng pray, hindi ka pinapakinggan ni Lord. Kasi matigas ulo mo eh. Nagtampo na si Lord sa'yo eh. Kaya dapat mong gawin, humingi ka ng tawad sa Panginoon bago ka humingi ng mga prayer request. Kung alam mo, ito I am talking to those who are hard-headed here. Doon sa mga stubborn, if you are stubborn alam mo kung matigas ulo mo Alam mo yung tama pero hindi mo ginagawa. Tapos hihingi ka ng prayer request. Sasabihin ni Lord, anak, palabiruan naman. Ang tigas-tigas na ulo mo, tapos ang dami mong prayer request. So, ganun po nangyari dito sa Israel. For 400 years, parang nagtampo ang Diyos sa kanila. And then suddenly, after 400 years, na-break yung silence. So, na-break yung silence kasi merong isang batang umiyak. Can you imagine? For 400 years, na-break yung silence because a baby cried. At sino tong baby na to? It was John the Baptist. The child would be the messenger of the Messiah, the lamp that will point to the light. Ito pong si John the Baptist ay second cousin ni Jesus Christ. Bakit po? Kasi si Elizabeth, na nanay ni John the Baptist, at si Mary, na nanay ni Jesus Christ, magpinsang buo. Mas matanda po si John the Baptist ng 6 months kaysa kay Jesus Christ. So, lumaki silang halos sabay. Pero si John the Baptist, siya ang ginamit ng Diyos in order to prepare Israel for the ministry of Jesus Christ. Kaya nung lumabas si Jesus Christ, prepared na yung mga tao. Kaya nga si John the Baptist, he was the messenger of the Messiah. He was the lamp that will point to the light, and the light is the Lord Jesus Christ. So, Luke tells us that Zechariah and Elizabeth, sino ba itong Zechariah and Elizabeth? Si Zechariah po, isang priest of Israel. At itong si Elizabeth, yung asawa niya. Pero matatanda na sila. Alam po ninyo siguro, ang edad siguro ni Zechariah parang 70 na. At ito namang si Elizabeth, siguro mga 68. Nung time na yon. Pero sila, they were righteous before God. Matino ang buhay nila. Matuwid sila sa Panginoon. They were blameless in their walk and they were faithful in their services to God. Matapat sila sa paglilingkod sa Diyos kahit na hindi sinasagot ng Diyos yung kanilang panalangin na magkaanak. Alam po ninyo, nung panahon na yon, si Elizabeth, she was barren. Hindi lang ito private heartbreak, kundi public humiliation. Bakit po?
Noong unang panahon, kapag ka ang mag-asawa walang anak, nakakahiya po ito. Kasi sabihin ng mga kapitbahay, ba't di nagkakaanak yung mag-asawa yan? Siguro maraming kasalanan yan. Yun ang ano nila. Naunawaan po ninyo. Yun ang kalakaran po nung unang panahon. Kapag ka wala kang anak, nung unang panahon, ang tingin sa iyo ng mga tao, mababa. Ang tingin sa iyo ng mga tao, makasalanan ka. Siguro kaya hindi ka nagkakaanak. Kasi kaya ka baog, siguro may kasalanan ka. So, yun po yung kultura ng unang panahon. So, kaya lang, what the world viewed as a delay or denial, God viewed as a divine preparation. So, sa tingin ng mga tao, delayed yung panganganak or denied yung panganganak ni Elizabeth, pero hindi nila alam, ang Diyos, meron palang ginagawang preparasyon para sa kanila. So, tandaan po ninyo ito. Listen to this. If God is delaying your answer, the answer to your prayer, ang ibig sabihin niyan, God is preparing you for the answer. Hinahanda ka ng Panginoon. Maaring hindi ka pa ready eh. Kapag halimbawa, binigay sa iyo ni Lord yung answer na hindi ka ready, premature, sayang lang yung blessing. Sasayangin mo lang yan. Kaya dapat prepared ka. Kaya sabihin ng iba, ang tagal-tagal naman, Pastor, nung sagot ni Lord. Eh kasi hindi ka pa ready. Naunawaan natin mga kapatid. Pero pag sa panahon na ready ka na, magugulat ka na lang, andyan na. Merong panahon na iiyak ka, hindi dahil hindi sinagot ng Diyos yung panalangin mo, iiyak ka kasi sinagot ng Diyos yung panalangin mo. Naunawaan natin. Kagaya nito, God let barrenness in Elizabeth for so long so that His miracle would be unmistakable. Parang ganito, masasabi ng mga tao, ay, himala talaga yan. Isipin mo, 70 years old na si Zechariah, 68 itong si Elizabeth, nabuntes. Hindi ba himala yun? Naintindihan niyo ba? Himala talaga, hindi, ay, nagkataon lang yan. Hindi. Can you imagine, no? A 68-year-old woman na nagdadalang tao. May nabalitaan na kayong gano'n? Wala, di ba? So, ibig sabihin, himala talaga yun. Masasabi nila, himala talaga yan. Hindi pwedeng hindi himala yan. So, sometimes, God allows pain so we can have a godly purpose. Merong mga painful experiences na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin kasi merong purpose ang Diyos. He has a godly purpose. Tandaan natin, for every pain, there is a purpose. Naunawaan natin. So, sometimes, God delays blessing to deepen our trust in the Lord. So, dinidelay ni Lord yung mga sagot sa panalangin natin para lumalim yung ating faith, lumalim yung trust natin sa Panginoon. Naunawaan natin. Pero don't ever doubt that the love of God for you na ang tagal-tagal naman sumagot ni Lord, di siguro ako mahal ni Lord. Ayan ang huwag mong iisipin. Hindi dahil hindi sinasagot agad ni Lord yung prayer mo, hindi ka na mahal ng Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. So, nagkaroon po yung taon na yon ay nagkaroon ng raffle kasi 18,000 yung priest. Can you imagine 18,000 yung priest? So, nagkaroon ng raffle ngayon kung sino yung magsisindi ng altar of incense. So, yung raffle na yon napunta kay Zechariah. 18,000 priests nagkaroon ng raffle kung sino ang magsisindi ng altar of incense. Napunta yung raffle, nabunot yung pangalan ni Zechariah. Naintindihan ninyo? Gaano yung possibility na mabunot ang pangalan mo out of 18,000 people na ikaw yung magsisindi ng altar of incense? Yung law of probability, napakaliit. Napakaliit niyan. Kumbaga parang, wag ka nang umasa. 18,000, mabubunot pangalan mo. Pero yun ang nangyari. Alam niyo, ginamit ni Lord, tandaan niyo, ginamit ni Lord yung raffle na yon
para si Sekaraya ang mabunot. So mga kapatid, gumagawa ang Diyos ng paraan. Maring sabihin natin, ano ba naman yan? Raffle-raffle, di totoo yan. So, kaya meron palang tinatawag na godly raffle, no? Ito, godly raffle yung ginawa ni Lord. So, pero hindi nagkataon yun eh. Talagang itinaon ni Lord na si Sekaraya ang mabunot. Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? Ang Diyos ang gumawa ng paraan, out of 18,000 people, alam ni Lord ang bubunutin ang pangalan ni Sekaraya. So, dito na nagsimula yung kwento. No? So, the angel appeared while incense was being offered, no? As a symbolic of prayer time. So, ibig sabihin, habang nagsisindi na ngayon si Sekaraya doon sa altar of incense, kasi yung altar of incense, andun lahat ang prayers ng mga Israelites. So, nire-represent, pakinggan po ninyo, nire-represent ni Sekaraya yung buong Israel, pinagpe-pray niya yung prayer request ng mga Israelita. So habang ginagawa niya ngayon yan, biglang nag-appear si Angel Gabriel. Natakot ngayon si Sekaraya, sabi ni Angel Gabriel, huwag kang matakot. Kasi yung panalangin mo, sinagot ng Diyos. Naunawaan ninyo? So, the angel appeared while incense was being offered. It is a symbolic of prayer time. So, God reveals His plan in the place of prayer. So, paano malalaman yung kalooban ng Diyos kung hindi ka nananalangin? Naunawaan po ninyo? Are you listening? Paano ko malalaman yung kalooban ng Diyos? Okay? Paano mo malalaman yung kalooban ng Panginoon? Hindi ka nananalangin. So, you really need to pray because in your prayer time, God will reveal His plan for you. Naunawaan po natin. Sabihin ng iba, hindi ko maalam ang kalooban ng Diyos eh. Eh di manalangin ka. Habang nagpe-pray ka, mangungusap ang Holy Spirit sa iyo. Magbasa ka ng Bible. Sabi mo, Lord, magbabasa po ka ng Bible. I want to know your will. Mangusap po kayo, Panginoon, sa akin. Hindi puro Netflix ang ginagawa mo. Itinatapos mo yung K-drama, 1 to 12 series, ubos sa isang araw. Paano mo sabi, Lord, habang nanonood po ako ng Netflix, mangusap po kayo. Meron bang ganon? Walang ganon. Habang nanonood po ako ng Itbulaga, mangusap po kayo, Lord. Meron bang ganon? Wala. Mangusap si Lord during the time of your prayer. Kagaya na nangyari dito. In the ordinary, God brings the extraordinary. Magugulat na lang tayo. Alam ba, isang araw, napaka-ordinary nung araw, wala kang ini-expect. And then suddenly, boom! Sumagot si Lord. Kaya nagulat si Sekaraya. Sino to? Kahit takot siya. Naku, yung angel. Bigla na, ikaw nga, sige nga, habang nagpe-pray ka, biglang may nag-appear na angel. Ano sabihin mo? Wow, ang saya-saya. Ganun ba yon? Hindi ah. Magugulat ka, di ba? Sabihin mo, naku, sino kaya ito? Kaya sabi ni angel, huwag kang matakot dahil ako ay lingkod ng Diyos. Okay? So, God has heard your prayers. Ang sabi doon, even the ones you stop praying. Kasi can you imagine, parang sinasabi ni Angel Gabriel na, o yung panalangin mo, sinagot ng Diyos. Sabi ni Sekaraya, ano kaya prayer yun? Eh, sabi ni Sekaraya, yung prayer mo, ano ba yung prayer mo? So, nag-iisip ngayon si Sekaraya, ano kaya yung prayer ko? Naintindihan nyo, ha? Ano kaya yung prayer ko? So, some of God's breakthroughs or answered prayers come in moments when we feel like nothing seems to be happening. Mahalaga po yan, ha? Sometimes we feel like nothing seems to be happening in our lives. We feel like wala namang nangyayari sa buhay ko, napaka-ordinaryo naman ng pangyayari sa buhay ko. Pero, hindi mo alam na habang nananalangin ka,
biglang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Naunawaan natin mga kapatid. So basahin natin yung next verses 59 to 64. On the 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father, Zechariah. No, he is to be called John. They said to her, there is no one among your relatives who has that name. Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment, he wrote, his name is John. Immediately, his mouth was open and his tongue was loosed, and he began to speak, praising God. So, etong si John, no, sabi ni Karaya kay Angel Gabriel, paano mangyayari yun? Matanda na kami. Paano manganganak yung asawa ko? Alam niyo, sabi ni Angel Gabriel, dahil hindi ka naniniwala, hindi ka makakapagsalita hanggat hindi ipinapanganak yung anak mo. So, pinarusahan ni Gabriel itong si Karaya. Hindi siya nakapagsalita. Can you imagine, for 9 months, hindi bumuka yung bibig niya. Kailan bumuka yung bibig ni Zechariah? Nung ipinanganak na yung anak niya si John. And then, iniisip nung iba na, pangalan siguro niya, Zechariah Jr. Pero sabi ni Elizabeth, his name will be called John. And then, kumuha si Zechariah ng sulatan, hindi siya nakakapagsalita, sinabi niya, ang pangalan nito, John. So, hindi nag-uusap itong Zechariah at itong si Elizabeth kung anong ipapangalan. Pero, ang sabi ni Elizabeth, ang pangalan ng anak ko, John. And then, kinonfirm ni Zechariah, sinulat niya ang pangalan John. Can you imagine, ang Holy Spirit ang kumilos sa puso ni Zechariah at ni Elizabeth na hindi nila pinag-uusapan kung anong pangalan ng anak nila, pero the Holy Spirit worked in their hearts. Naunawaan po ninyo. So, that is why, sabi, John ang pangalan ng anak ko. So, ano ibig sabihin nito? The angel Gabriel reveals John's destiny. Una, he will bring joy. Magbibigay siya ng kagalakan sa puso ng mga tao. He will be great in the sight of the Lord. Magiging dakila siya sa mata ng Panginoon. And he will be filled with the Holy Spirit. In fact, nasa tiyan pa lang ni Elizabeth, itong si John, ay tumatalon na. Nung nagkausap sila, dinalaw siya ni Mary. Nung dinalaw siya ni Mary, biglang tumalo baby sa tiyan ni Elizabeth. Napuspos ng Holy Spirit. So, ibig sabihin na nasa tiyan pa lang, itong si John the Baptist, puspos na siya ng Holy Spirit. Naunawaan po ninyo, kaya yung mga buntis dito, kagaya ni Chela, ipag-pray mo yung anak mo, triplets yan. Pag-pray mo na yung triplets mo, mapuspos ng banal na Espiritu. Naunawaan po ninyo, himas-himasin nyo yan. Lord, puspusin niyo po ng banal na Espiritu yung anak ko. Naintindihan niyo ba? So, and then, He will turn hearts back to God. Yung mga puso ng mga taong malalayo, ibabalik niya sa Diyos. Ibabalik niya sa Diyos. Yung puso ng mga taong matitigas ang puso, ibabalik niya sa Panginoon. He will come in the spirit and power of Elijah. Ang sabi doon sa verse 17 na binasa natin. He will be the second Elijah. Bakit ano bang ministry ni Elijah? Si Elijah, the most powerful prophet in the Old Testament, nagpababa ng apoy. Si Elijah lang ang nakapagpababa ng apoy. Pangalawa yung kanyang protege na si Elisha. Pero ang unang-unang nakapagpababa ng apoy sa Old Testament, si Elijah. Grabe yung power ni Elijah. Sobrang napaka-powerful ni Elijah. Takot yung mga hari sa kanya. Si Ahab, takot na takot kay Elijah. Kaya gustong patayin ni King Ahab si Elijah kasi takot na takot siya sa power ni Elijah. Ang sabi dito, John the Baptist will be the second Elijah. And
He is the Elijah who will prepare the way for the coming of the Lord. So kumbaga, bago dumating si Jesus Christ, inihahanda na ni John the Baptist ang puso ng mga tao. Kaya nagbabaptize siya. Kaya nagbabaptize, pakinggan niyo mabuti ha, kaya nagbabaptize si John the Baptist, libo-libo yung nabaptize niya, kasi yung baptism noon, it is a symbol of repentance. Pakinggan niyo mabuti ha. Kaya tayo dito, nagbabaptize tayo, kasi it is a symbol of repentance. Kapag ka binaptize ka, sinasabi mo, Lord, look at me, I am repenting of my sins, I want to live a new life with you. Yun ang ibig sabihin ng baptism. Kaya hindi tayo nagbabaptize ng basta-basta na, o sige na nga, magpabaptize na nga para makapag-Lord Supper na. Hindi ganon. Kaya ka nagpapabaptize kasi pinapakita mo sa buong tao, Lord, ako po'y nagsisisi na ng aking mga kasalanan at gusto ko na po tumalikod sa kasalanan, gusto ko na po ng another chapter ng buhay ko. Kasi pagod na po ako gumawa ng kasalanan. Sawa na po ako sa kasalanan. Gusto ko na po ng bagong buhay. At yun ang ibig sabihin ng water baptism. Naunuhan natin mga kapatid. Okay? So, John's mission was clear. Ano ba ang mission ni John the Baptist? To preach, to prepare the world for Jesus. Okay? To prepare the world for Jesus is the divine sweeper cleaning the path for the coming of Jesus. Winawalis ni John the Baptist yung mga kasalanan para yung pagdating ng Panginoon malinis. So in application, if you belong to Christ, your life also has one mission. May mission tayo. Kung ikaw anak ka ng Diyos, you have a mission from God. What is that mission? To point people to Jesus. Kaya meron tayong 40-day challenge. Kasi yung 40-day challenge, ang pinaka-goal niyan, we are pointing people to Jesus. We are bringing people to Jesus. Naunawaan po ninyo. Meron isang dati tayong miyembro, nagsishare siya sa kanya mga katrabaho. Ang sabi nung katrabaho niya, kaya mo namang ginagawa nagpaparami lang kayo eh. Yun ang sabi. Sabi ko, ano sabi mo? Wala, pastor, hindi ko na alam kung sasagot ko. Sabi ko, balikan mo. Sabihin mo, totoong nagpaparami kami. Nagpaparami kami nang pupunta sa langit. Sabi ko, balikan mo ha. Totoo po yan. Bakit tayo nagpaparami? Hindi para dumami yung uma-attend dito. Nagpaparami tayo ng mga pupunta sa langit at nagbabawas tayo ng pupunta sa impyerno. Naunawaan po ninyo? So, hindi lang tayo, ang dami-dami nyo na. Hindi, sabihin, siyempre, marami kaming pupunta sa langit, kaya sumama ka na. Ikaw ba, saan ka mapupunta pag namatay ka? Pag hindi ko nga alam eh. O, halika, I will share to you yung tanging daan para alam mo kung paano makarating sa langit. At makasigurado na kapag namatay ka, sa langit ka pupunta at hindi sa impyerno. So, just like John the Baptist, you are pointing people to Jesus because every believer is a modern John the Baptist. Every believer, bawat mananampalataya ay parang isang John the Baptist. Ano yung nakalagay sa Mark 16:15? Basahin po natin. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino yung kayo? Humayo kayo. Sino yung kayo na yan? Yung 12 apostles lang ba yan? O lahat ng anak ng Diyos? Yun. So, mission mo yan. Meron tayong mission na humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ipangaral. Kung maniwala, okay. Kung hindi maniwala, okay pa din. Kapag nireject ka, no problem. Ang sabi sa Matthew chapter 5, kapag ka kayo inusig, ng mga tao dahil sa aking pangalan, malaki ang reward niyo sa langit. So, ito, tandaan niyo to ha. When you share the gospel, whether people accept it or not, you have a great reward in heaven. Nauntindihan ninyo? Huwag niyo sabihin na, naku, baka i-reject ako. Hindi bale nang i-reject ka. Ang sabi sa Bible, kapag ni-reject ka, you have a great reward.
Kaya halimbawa, nireject ka ng mga tao, sabi, praise the Lord! Nireject ako, Lord. I have a great reward in heaven. Naintindihan ninyo? Huwag kayong, nireject ako, pastor, sakit-sakit ng kalooban ko. Huwag sumama ang loob mo, magsaya ka. Because sabi sa Bible, if you are rejected because of my name, you have a great reward in heaven. Naintindihan natin? So whether people accept the gospel or not, huwag ka malungkot. If they accept, praise the Lord. Kung hindi in-accept, praise the Lord pa rin. Naintindihan natin? Your job is to share. It is not to convict. It is the Holy Spirit to convict the person. But your job is to share the gospel. While you are sharing, the Holy Spirit will convict the person. Now, if the Holy Spirit convicts the person and yet rejects the conviction, don't be sad. Why? Decision niya yun eh. Tandaan nyo, ang mga tao pupunta sa impyerno, hindi dahil pinadala sila ng Diyos doon. The reason why people will go to heaven because they decided to go there. Why? They rejected the Lord eh. Eto meron bang mga tao sa impyerno ngayon na, Lord, tinanggap naman kita. Nagsisi naman ako ng mga kasalanan ko Ba't nasa impyerno ako? Meron bang ganon? Wala. Dahil lahat ng tumanggap sa Panginoon at nagsisi ng kasalanan, nasa langit yan. Naunawaan ninyo? Are you listening, mga kapatid? Okay, so let us continue. Basahin natin verses 18 to 20. Zechariah asked the angel, how can I be sure of that? I am an old man and my wife is well along in years. The angel answered, I am Gabriel. I stand in the presence of God and have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their proper time. So nagalit si Gabriel. Sabi kasi ni Zechariah, paano mangyayari yan? Ang tanda ko na at ang asawa ko lagpas na. Matagal nang matagal nang menopause yung asawa ko. Siguro 20 years nang menopause yung asawa ko. Okay? So, pero sabi ni Gabriel, I am Gabriel, I stand in the presence of God. Katabi ko si Lord, katabi ko ang Diyos. Ibig sabihin, sinasabi ko sa iyo, yung mensahe ng Panginoon, pero ang sabi niyan, and now you will be silent because you did not believe. Hindi ka naniwala eh. So it was a punishment for unbelief. So tandaan natin, doubt kills faith, faith kills doubt. Ulitin natin, doubt kills faith, faith kills doubt. Naunawaan po natin, yung pagdududa, yan ang pumapatay sa pananampalataya. Pero ang pananampalataya ang pumapatay sa pagdududa. So, tingnan po natin, ano ba yung doubt, no? The negative effects of doubt. Ano ba ang mga negative effects of doubt? Una, it delays God's blessings. Kapag ka nagdududa ka, yung blessing ni Lord, nade-delay. Okay? Kasi nagdududa ka Because God works in our faith. God works in conjunction or in connection, or God works at work with our faith. Naunawaan ninyo, kagaya na sinabi ni Lord kay Bartimaeus na bulag sa Matthew 9:29. Ang sabi ng Panginoon, o ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ni Bartimaeus, Lord, I want to see. And then anong sagot ni Lord sa Matthew 9:29? Paborito ko yung verse na yun. Ang sabi doon, according to your faith, be it done unto you. Kung anong pananampalataya mo, mangyari sa iyo. So yung pananampalataya ni Bartimeo, doon kumilos si Jesus, kaya siya nakakita. Naunawaan natin. Kaya kung wala kang faith, ang problema niyan, nade-delay yung blessing ni Lord sa iyo. Pangalawa, it opposes our faith. So kapag may doubt ka, yan yung kumakalaban sa faith yan. Imbis na lumakas yung faith mo, imbis na gumanda yung pakiramdam mo, doubt ka ng doubt, puro ka doubt. So, na-oppose yung faith.
Pangatlo, it unleashes our worries. So kapag ka puro ka doubts, imbes na mapuno ka ng trust, napupuno ka ng worries and anxieties. Kasi pinagdududahan mo yung magagawa ng Diyos sa buhay mo. Are you listening? Na kapag ka ikaw, puro ka pagdududa, lahat ng mga tao sa paligid mo, pinagdududahan mo. Kahit si Lord, pinagdududahan mo, mahal kaya ako ng Diyos, pagagalingin kaya ako ng Diyos. Imbis na mapuno ka ng faith, napupuno ka ng worries, anxieties, hindi ka tuloy makatulog ngayon, ini-insomnia ka ngayon dahil punong-puno ka ng worries. Hindi ka na makapagtrabaho, yung worry na yan, lalong gumagawa sa katawan mo, lalo ka nagkakasakit. Nag-psychosomatic yung sakit mo. Why? Punong-puno ka ng worry. Ang sabi ng mga psychologists, tandaan natin, 90% of our worries are not true. 10% lang yung totoo ng mga worries natin. Naintindihan natin, that is according to psychologists. Now, next is, it breaks our fellowship with God. Kapag ka puro ka duda, napapalayo ka sa Diyos. Nagtatampo ka sa Diyos kasi duda ka ng duda, hindi mo na malaman ngayon kung totoo ba ang Diyos, hindi ka na makapagbasa ng Bible, o nagbabasa ka ng Bible pero wala kang maintindihan. So, it breaks your fellowship with God. And then lastly, it traps us in fear. So, napupuno ka ng takot. Puro takot. So, alam niyo yung takot, lalong nakakapagpalala ng sakit yan eh. Yung mga takot, lalong nakakapagpalala ng sitwasyon. Halimbawa, sabihin na natin, may problema ka sa pera, and then takot na takot ka, paano ka pang makakapag-isip ng tama? Takot na takot ka, hindi ka nga kayong makagawa ng diskarte na tama. Tandaan niyo to ha, walang problema na hindi kayang sagutin ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Ito, pakinggan niyo to ha. Sino dito may mga utang na mga 100,000? Huwag niyo nang itaas ang kamay ninyo. Nung na-ICU si Pastora Malu, alam niyo magkano ang binayaran namin sa Fatima? 2.3 million. Saan kami kukuha ng 2.3 million? Wala kaming 2.3 million. Meron siguro, sabihin natin, 2.3 thousand. Pero hindi 2.3 million. Saan galing yon? Hindi namin, talagang dating ang pera. Naku, grabe. Hindi namin alam. Inaalsin natin, David, magkano na lang pera sa bangko? O tatay, ganito na lang. Hindi, sabi ko, tay, may dumadagdag. Tay, may nagdo-donate. Imagine, 2.3 million. Saan kami nakakuha nun? Di kay Lord. Naintindihan niyo ba? Kahit namatay si Pastora Malu, pero andyan niya sa earn, pinapanood tayo sa langit. Pero yung 2.3 million, hindi ko makalimutan yun sa buong buhay ko. Kung paano ang Diyos nag-provide ng 2.3 million. Kaya kayo, utang niyo 100,000, 200,000. Maliit yan. Lumuhod ka kay Lord. Manalangin ka. Gagawa ang Diyos sa buhay mo. Naintindihan natin. So, tingnan niyo Proverbs 3:5-6. Basahin natin. Trust the Lord with all your heart and don't depend on your own understanding. Remember the Lord in all you do and He will give you success. Intindihin natin ito. Trust the Lord. Ano sa Tagalog ng trust the Lord? Magtiwala ka sa Panginoon with all your heart. No, hindi yung with half of your heart. With all your heart, buong puso magtiwala ka sa Panginoon and don't depend on your own understanding. Ibig sabihin, huwag mong utakin. Kasi pagka inisip mo ng inisip yan, magpupuno ka lang ng doubt. Ang sabi ng Panginoon, don't depend on your own understanding kasi limitado yung pag-iisip mo,
magtiwala ka sa Panginoon with all your heart. Hindi mo man maintindihan yung sitwasyon mo, pero magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at ang sabi doon sa sunod na verse, remember the Lord in all you do. Alalahanin mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng project mo, sa lahat ng assignment mo, sa lahat ng problema mo, sa lahat ng trials mo. Remember the Lord in all you do. And He will give you what? He will give you success. Do you think God wants us to succeed in life? Or God wants us to fail? Si Lord naman paborito naman akong mag-fail Hindi ganon. Because God wants the best for you. Naintindihan niyo ba? Halimbawa, si David, nag-iisang anak ko yan, only child, no? Alam niyo kung ilan ang ninong na kinuha ko dyan? 12. Ba't naman 12, Pastor? Para iba, nakakatawa naman. 12 ninong at ninang. Piling-pili yan. Why? I want the best for my son. Naintindihan niyo ba? I want the best for my son. Kung ako, I want the best for my son, how much more is God? Naintindihan niyo ba? Do you think God wants the best for you? Yes or no? Yes. So kaya nga, trust in the Lord with all your heart and don't depend on your own understanding. Itong si Sekaraya, nag-depend siya sa understanding niya. Sabi, matanda na kami, paano kami magkakanak? Yun, nalugi. Di sinara ni Lord yung bibig ni Sekaraya. Siyam na buwan, di siya nakapagsalita, puro siya sign language. Naintindihan niyo ba? Okay? So, again, trust the Lord with all your heart. Don't depend on your own understanding. Remember the Lord in all you do, and He will give you success. Now, let us go to life application. Una, God's delays are not God's denials. So, ibig sabihin, hindi dahil nadidelay yung ating mga panalangin, dinideny na nga tayo ng Diyos. So, Zechariah and Elizabeth prayed and waited for a long time. So, regardless of the long time, tandaan nyo ito regardless how long the time comes between you and the answer to your prayers, ang mahalaga, ang Diyos ay sasagot sa takdang panahon. Sa tamang panahon, magugulat ka na lang. Sinagot na ng Diyos yung panalangin mo at iiyak ka na lang sa tuwa. Naintindihan natin. Pangalawa, God's plan is designed for our maturity and for His glory. Ang plano ng Diyos para mag-mature tayo. Hindi para manatili tayo mga baby Christian. Ang problema kasi dun sa iba, kaya baby Christian, kasi punong-puno ng doubts. Pero kung ikaw, you will live in faith, lalago yung faith mo. God wants to mature your faith. Tama ba? Ayaw ni Lord na, yung antanda mo na kay Lord, pero ikaw pa rin yung pinapollow up, ikaw pa rin yung hinahagod, ikaw pa rin yung kinukumusta. Kumusta ka na, Brad? Kumusta ka na, sis? Absent ka na naman. Kumusta ka ba? 10 taong ka nang uma-attend sa church, kinukumusta ka pa rin? Dapat, ikaw na yung nangungumusta. Naintindihan niyo ba? Gusto ni Lord mag-mature yung faith natin. Why? Because that is for His glory. When we mature our faith, it glorifies God. Pero kung puro tayo doubts, do you think God is glorified in your doubts? Hindi. Naintindihan ba natin? Your pain has a purpose, no? Your trials will turn into a testimony and your delays have divine reasons. Okay? Tandaan natin, every pain has a purpose. Every pain has a purpose, and your trials, if you will overcome your trials, it will become a testimony in the end. Your test will become a testimony. Naintindihan natin, mga kapatid? Okay? And pangatlo, God calls His servants to prepare hearts for Christ. So, ginagamit tayo ng Panginoon in order to prepare the hearts of the people around us to know Christ. That is our ultimate mission.
Your ultimate mission is to bring people to Christ. Naintindihan natin, we have a mission from the Lord. So like John the Baptist, we are called to point people to Jesus. So in the end, basahin natin yung, ito, napakaganda nito. Yung mga lalaki, basahin nga yung English. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So ulitin ko, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Basahin nga ng mga babae yung Tagalog. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So sabi doon, all things work together for good. Pag sinabi mong all things, kasama dyan yung mga pangit na bagay. Kasama dyan yung mga bagay na parang, ang sakit naman ito, Lord. Bakit naman ganun, Lord? Ba't ginawa mo sa akin ito? Alam niyo, tinatanong ko, Lord, si Lord, ba't kinuha mo si Pastora Malu sa akin? May mga tanong akong ganyan, ba't kinuha mo agad si Pastora Malu sa akin? Hindi pa ako ready na mawala si Pastora Malu. Hindi pa ready yung church na mawala si Pastora Malu. Sobrang lungkot ko noon, halos mamatay ako sa lungkot. Sobra talaga. Parang sabi ko, Lord, gusto ko na sumunod. Dumating ako sa puntong gano'n. Lord, gusto ko na sumunod. Yung pain, yung sakit na hindi ko maipaliwanag, yung lungkot, yung sakit sa puso, yung words are not enough to explain the pain and the loneliness that I experienced. Para sinabi ko, Lord, gusto ko na sumunod sa asawa ko. Pero all things work together for good. Yung mga bagay, kahit pangit, kahit sa tingin mo pangit, pero may, gagawa ang Diyos niyan eh. Gagamitin ng Diyos lahat yan. Ang sabi niyan, all things work together for good. Alam natin, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, ibig sabihin, all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. May purpose si Lord. Para sa ikabubuti natin lahat yan. Sa ngayon, maaaring hindi mo makita, pero darating ang Panginoon, ang panahon, magpapasalamat ka sa Panginoon. Salamat po, Lord, at ginawa mo sa buhay ko yun. Kung hindi ko naranasan yon, hindi ko mararanasan yung ganitong kalagayan. Naunawaan natin, hindi mo man maintindihan, I'm telling you, hindi mo man maintindihan yung mga pangyayari, delayed man yung answer sa prayer mo, magtiwala ka lang. Dahil darating ang Panginoon, ang panahon, iiyak ka dahil sinagot na ng Diyos yung panalangin mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na pinagkailob mo sa amin. We are so grateful, Lord, for the message that you have given to us. Na nawa po ay napalakas ang loob ng mga nangihina at yung mga naliligaw ng landas na ituwid yung kanilang mga pag-iisip. Salamat po, Panginoon. I pray, O God, that this message, Lord, will linger in our hearts, Lord, for a long time. Maging kalakasan namin itong mensaheng ito. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pangungulila, sa panahon ng mga matitinding pagsubok, at sa panahon ng mga delayed answers sa aming prayers. Because we know that you are never late to answer our prayers. And in due time, God, you will answer our prayers at the time that we are prepared and ready to glorify your name. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus sa aming dalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.